Ang atin pong pagbasa ay hahanguin natin sa John 15:9 hanggang 12. Ang sabi rito, I have loved even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandment, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in His love. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends since I have told you everything the Father told me. You didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for, using my name. This is my command, love each other. May the Lord add His blessing upon the reading of His words. Ito po sa atin pong binasa ay ang John 15, kung maalala po natin, ito ay diskurso ng ating Panginoon Kristo sa paggamit niya ng metaphor. Ang metaphor ay paghahambing at ang metaphor na ginamit niya ay ang puno ng ubas at mga sanga, na kung saan sinasabi niya na siya ang puno ng ubas, ang mga disipulo o ang mga lagad, ang mga sanga, at ang tagapag-alaga naman ay walang iba kundi ang kanyang Ama, ang ating Diyos Ama ng ating Panginoong Kristo. Ito ay pagdating dito sa ating binasa, ito ay nananatili sa kaisipan ng ating Panginoon na kung paanong ang mga sanga ay nagbubunga dahil sa ito ay nakakabit sa puno, ay ang mga alagatin, ang mga Kristiyano ay magbubunga din. Although ito ay kusa na magbubunga, pero magkagayon man may pag-uutos. Okay? Kung tutuusin ay hindi naman nangangailangan ng utusan dahil kusa naman magbubunga, pero ipinapakita dito na although God is sovereign, ang Diyos ang kumikilos sa lahat, subalit ang tao ay mayroong accountability. Man is also responsible. Kaya dito sa ating binasa ay ang tema nito ay tungkol sa divine love. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos tungo sa kanyang anak at sa kanyang anak tungo sa ating mga mananampalataya. Ang pamagat kaya nito ay unconditional love. Remaining in Christ's joy. Atin pong welcome ang bawat isa sa pananambahan po natin ito at meron po tayong kasama na bago po natin makasama. Ano nga ang pangalan mo, Iha? Ano pangalan niya? Danny Rose. Danny Rose. Den Rose. Oh, Den Rose. Ano spelling ng Den? D-E-H-E-L. Den Rose. Okay. Welcome, Den Rose. And we hope and pray na palagyan ka namin makasama sa pananambahang ito sa ating Panginoong Diyos. Ang pamagat ng ating paksa ay tamang-tama sapagkat ang essence ng passage ay na-capture po nito. At talagang kung mag-iisip tayo ng marami pang option, ay talagang maaari tayong makakita pa ng po pwede natin maging pamagat dito. Pero napili ko po ito sapagkat striking and fitting title doon sa passage na kung saan ang phrase na unconditional love ay nagbibigay diin doon sa central message nito na ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo para sa atin ay naka-model doon sa unconditional love ng Ama at sacrificial love para sa Kanya. So ito po'y pag-ibig na hindi nakadepende doon sa actions or sa halaga ng iniibig. Ito ibinibigay ng malaya at masagana. Ito ay bumubuo o nagtatayo ng pundasyon sa kabuuan ng sermon na ito.
remaining in Christ's joy, ito po yung part ng title natin, ay nag-highlight sa pangako ng katuwaan o kagalakan na nagmumula doon sa pananatiling konektado sa ating Panginoong Hesus at sa pagsunod sa kanyang mga katuruan. Ang passage po ay nagtutukoy din na nais ng ating Panginoon na ang kanyang kagalakan ay mapasa atin at upang ang ating kagalakan ay maging kumpleto. Kaya ito pong joy na ito ay resulta ng panatili sa pag-ibig ng ating Panginoon at pamumuhay ayon sa kanyang mga utos. At habang nire-reflect natin ang passage na ating binasa, pero ang pagtutuunan natin ng pasin doon ay yung verse 9 at saka hanggang doon sa verse 12 na kung saan ang ating Panginoon Kristo nangungusap tungkol sa pag-ibig at pagsunod. Pero bago tayo pumalaot dyan sa napagandang message na yan, ay gusto ko i-share sa inyo ang isang kamakailan na tragedy na talaga naka-apekto ng malalim sa maraming mga buhay. Ito'y kamakailan lamang na kung saan ang isang military helicopter ay nagkulay sa isang passenger airline doon sa Potomac River sa malapit sa Ronald Reagan Washington National Airport. Ito pong devastating accident na ito ay kumuha ng, sabi diyan, 67 lives. No? At kabilang na po dyan yung mga elite figure skaters, labor union members, and beloved relatives at may mga Pilipino po. In fact, yung militar na pinadala doon para sa pagpa-enhance ng ating pong military ay kasama pong namatay din doon. At nung binubuksan na nga po ng investigation, nalalaman natin na yung palang piloto ng helicopter, in-acknowledge niya nakikita niya yung aeroplano na paparating. Pero ibang aeroplano pala yun. Hindi siya aware na yung meron pa palang isang aeroplano na pababa. Ang nakita lang ng aeroplano ay yung papalipad. At kaya sabi niya, iwasan niya yun. Yun ay dahil sa kakulangan ng kumpletong impormasyon at doon sa kalituhan sa komunikasyon na dinadala, at ito'y nangyari sa pagkasawi ng marami. Kaya ang tragic event na ito ay nag-emphasize ng talagang matinding consequence ng miscommunication at misunderstanding, no, sa pagitan ng tower, yung control tower, at ng piloto ng helicopter. So, lives were lost dahil sa yung piloto, kulang siya doon sa complete picture, di ba? At yung information na kanyang tinanggap ay hindi malinaw. Ngayon, sa ating pang-araw-araw na buhay, nakakita rin tayo ng kalituhan at kakulangan ng malinaw na komunikasyon. At ito ay nagdadala sa conflict, hindi pagkakaunawaan, at sakit ng dibdib. In contrast naman sa katuruan ng ating Panginoon Kristo, iba ang tinatakbo po nito. Sa John 15:9-12 ay napakaliwanag, kumbaga sa English sa tawag natin, napaka-crystal clear ang kanyang turo tungkol sa pag-ibig. Talagang inarticulate niya yung chain of love na nagsisimula sa Ama, tapos dumadaloy sa pamagitan niya patungo sa atin, and finally, mula sa atin, tungo sa iba. At sinasabi niya, as the Father has loved me, so I loved you. Now remain in my love. At ang passage na ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo para sa atin ay sumasalamin sa pag-ibig ng Ama para sa Kanya. At ano nga yun? Unconditional, sacrificial, and unwavering. At nagpatuloy pa ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, if you keep my commandments, at dito sa talatang nasa harapan niyo, when you obey my commandments, you will remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Ito po ay panawagan sa pagsunod.
Hindi dahil sa obligado ka, kundi dahil sa pag-ibig. Ang Panginoong Hesus ay hindi po siya nagbibigay ng listahan ng mga rules na parang bulag tayong susundin ito. Hindi po. Iniimbitahan na tayo sa isang relationship. It is a relationship characterized by love, trust, and joy. Kaya kung susumahin po natin ito, ang sinasabi niya, kumbaga, love each other as I have loved you. Kaya ito po yung ultimate truth of love na itinatawid sa atin ng ating Panginoong Hesus. It's clear, it's direct, and it's transformative or life-changing. Hindi kagaya ng tragic miscommunication na nag-uwi sa kawalan. Ang mensahe po ng ating Panginoong Hesus ay isang na nag-uwi sa buhay, sa pag-ibig at katuwaan or kagalakan. So today, as we reflect this passage, yapusin po natin yung clarity at katotohanan ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Sikapin natin na i-communicate natin o itawid natin ang pag-ibig na ito ng kasing linaw at kasing consistent kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng pag-ibigan natin sa bawat isa, kung paano tayo ay inibig niya. At tingnan natin yung exegetical analysis, ditong binasa natin. Makita mo dyan sa outline, doon sa pangalawa, yung loving. At nilagay dyan, ito yung priority. At yung letter B, ay yung proof ng pag-ibig ng Panginoon, pero hindi natin tatalakayin yan. Doon lang tayo sa letter A. Doon sa the priority, the Father loves the Son loves the believer, and the believer is to love other believers. Kaya mapasin mo talaga na ito po ay bahagi noong ating binasa noon, John 13, yung upper room discourse from John 13 hanggang 17. Kaya kung parang imagine mo sa isipan mo yan, ito yung pag-uusap ng Panginoon sa mga alagad doon sa Last Supper. At kausap niya yung mga alagad niya bago siya ipako sa krus. Kaya ito po ay malalim, intimate moment na kung saan inihahanda ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga tagasunod para sa napipintong pag-alis niya. Kaya ang text na ito ay, gaya na sinabi ko sa inyo, ay pinapakita yung connection ng Panginoong Hesus, ng Diyos, ng Panginoong Hesus at ng mananampalataya sa paraan ng metaphor, yung the vine and the branches, na nagbibigay diin ng necessity ng pananatili sa Panginoon Kristo upang magbunga. And in verse 9 hanggang 12 ay transition naman mula sa metaphor sa isang more explicit na utos na mag-ibigan na kung saan na-highlight yung centrality ng pag-ibig doon sa Christian life. Okay? Ngayon, dito sa verse 9, I have loved even as the Father's love will remain in my love. Ang ginamit niya sa Greek ay yung love is agapao or agape na nagsisignify ng unconditional, self-giving love. Kaya yung sinabi nito, remain. Ang ibig sabihin ng remain ay nag-indicate ito ng ongoing, continuous action na nagsasuggest ng isang deep and enduring connection na mamalagi ika nga. Ang significance niyan, mga kapatid, ay nag-i-establish ang Panginoong Hesus ng foundation para sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga disipulo, sumasalamin sa pag-ibig ng Ama. Kaya ang pag-ibig, ang basis ng mga disciple sa kanilang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi rito, when you obey my commandments. Ano ibig sabihin ng commandments? Tumutukoy po ito sa mga katuruan at mga directives ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung konsepto ng pagsunod or obedience, nakakonekta po yan, nakalink yan sa pag-ibig. Na nag-i-indicate na yung pag-ibig ay nade-demonstrate o napapakita sa pamagitan ng pagpapasakop sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya meron po yung mga mahalagang significance sa ating pag-aaral na ito, bilang ito po ay hindi lang naman iniutos sa mga alagad directly, kundi sa lahat ng mga alagad ng ating Panginoon.
Kaya as practical application natin, yung personal relationship una sa lahat, that believers are called to remain in Jesus' love through a personal, ongoing relationship with Him. This involves daily living out His teachings and commands. Although, hindi natin nakikita ang ating Panginoon Kristo. Kaya sa atin, pag personal relationship is face-to-face, di ba? Kaharap mo, nahawakan mo. Pero, bagamat ang Panginoon Kristo ay kasama natin through His Spirit, hindi sa katawan. Pero, magkagayon man, yun pa rin, nananatili pa rin na ang kanyang imbitasyon is personal relationship. Community of love. The command to love one another as Jesus has loved us is a call to build loving, supportive, and self-giving relationships within the Christian community. Kaya ang iglesia, ang samahan ng mga mananampalataya, tinatawag siyang community of love. And pangatlo, joyful obedience. True joy is found in loving and obeying Jesus. This joy is not dependent on circumstances, but is rooted in the deep and abiding love of Christ. Kaya kung naghahanap tayo ng katuwaan or joy sa ating puso sa iba't ibang mga pamaraan, ay hindi tayo nakatitiyak na tayo magtatagumpay. Pero dito, dahil ito'y salita ng ating Panginoon Kristo dahil sa Diyos, subukan mo na magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon Kristo. Makikita mo, totoo ang sinasabi niya. Makakaramdam ka ng joy sa kabila ng sitwasyon na hindi ka igaya. Hindi joyful ang sitwasyon mo. Mahirap, marami kang adversities, and yet, kapag nagkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon Kristo, mararanasan mo yan. Okay? Ang ating mensahe ito, as Jesus loves us, we are called to extend that love to all around, creating a community where His life-changing love is found. Again, yung love dyan ay unconditional, okay? Sacrificial and selfless love. Ang pag-ibig na ito ay hindi po nakabasa sa emosyon. Kasi tayo alam natin, pag mahal kita o iniibig kita, parang emosyon niya. Pero sa Panginoon, di po. Ito is intentional act of will to seek the best for others. Yun po ang love. Hinahanap mo yung ikabubuti ng iba sa ayon sa sarili mong pasya. Ang sabi dito is, we are called to extend. Ibig sabihin, it is aktibo, no? We are actively reaching out and share this love with others. Paano? Sa pagitan ng ating mga pagkilos, sa ating mga pananalita, at ng mga ating attitudes, at yan ang pag-uusapan natin mamaya. Tutukuyin natin yan. Ano ba mga aksyon yun? Ano ba yung mga salitaan na yun? At mga attitudes upang gagamitin natin para ma-share natin ang pag-ibig sa mga iba. Community, pag sinasabing community, tumutukoy ito sa grupo ng mga Kristiyanong mananampalataya na sumusuporta, nag-encourage, at nag-care for one another. Hindi ito sa ating local church lang o sa grupo lang natin. Pag sinabing grupo ng mananampalataya, kahit yung mga iba pa na mga mananampalataya na nasa iba't ibang mga lugar, iba-ibang barangay, nakilala natin sila, naikisama tayo sa kanila kasi mananampalataya din sila ng ating Panginoon Kristo. Tandaan natin, huwag natin mapagkamali, yung love dyan, hindi po ito superficial, hindi ito paglabas lang. Mahalagang maintindihan natin dito na ang pag-ibig na tinutukoy ng ating Panginoon Kristo ay hindi po conditional, ha? Ito ay malalim na natiling pag-ibig na lumalampas doon sa ating nararamdaman at nagre-require ng commitment and action. Hindi rin ito selective love, no? Ang utos ng Panginoong Yesus, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Hindi lang doon sa mga madaling ibigin. Tayo ay tinatawag na i-extend natin ang pag-ibig kahit doon sa mga mahirap ibigin or talagang nakaka-challenge kung mamahalin mo sila. At ito rin ay reciprocal love. Pag sinabing reciprocal, tugunan. No? Ang bawat isa nag-iibigan. Napaganda po nito, no? Na yung pag-ibig ay na-extend natin na hindi naman nakadepende
kung ito ibabalik sa atin, kung susuklian yung pag-ibig na pinapakita natin. Kaya, tandaan natin, true Christian love is given freely without expectation. Ngayon, sa historical significance niyan, yung mga early Christian community, kinakatawa nila yung principle of love. They shared their possessions, they cared for the needy, they supported one another. At kaya marami ang nahihila sa pananampalataya. At kahit yung mga naunang mga tinatawag nating church fathers, sumulat sila St. Augustine, sina St. Thomas Aquinas, sumulat sila ng malawak patungkol sa nature ng divine love na ito at ang kahalagahan nito sa Christian life. Ngayon, sa ating panahon at sa ating mga personal na buhay, sa araw-araw, we can practice this love by being patient. Sabi natin, attitude, di ba? Being patient, kind, and forgiving toward others. At ito ang makapagtatransform ng ating relationship at ng mga komunidad natin. Sa church community, yung mga churches, pwede silang mag-create ng mga programs, at initiatives para mag-foster ng sense of community and support. Kagaya ng mga small group, outreach programs, and care ministries. At maging sa global impact, paano ito nangyayari? By showing Christ's love in actions, Christians can contribute to positive changes in society. Kagaya ng pag-promote ng justice, peace, and compassion. Ngayon, ano yung tatlong aspeto ng mensahe na ito? Meron pong 3 key aspects ang ating mensahe. Yung John 15:9-12, una, nabanggit ko kanina, abiding in Jesus' love. Understanding how we remain in Christ's love and the role of obedience in this relationship. Pangalawa, experiencing complete joy. Discovering the joy that comes from living in Jesus' love and following His commands. At pangatlo, loving one another. So practical ways to extend Christ's love to those around us, creating a loving and supportive community. Kaya kung sasalubin natin, mag-reflect tayo sa mga points na ito, mas maigi nating masasapo yung nakapagpapabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus at kung paano tayo tinatawag upang ibahagi ito sa mga iba. So, abiding in Jesus' love. Understanding how we remain in Christ's love and the role of obedience in this relationship. Okay. So, ang Panginoong Hesus ay nangungusap din ng joy. It is complete and full. Ito ay bunga ng pananatili natin sa kanyang pag-ibig. At ang source ng tunay na katuwaan o kagalakan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang joy na ito ay hindi lamang to pangloob na fulfillment, kundi ito rin ay contentment. At ito yung nanggagaling mula doon sa kaalaman na tayo pala iniibig ng ating Panginoong Hesus. At yung pananatili natin na naka-align sa kanyang kalooban. At ang joy na ito ay namamalagi, hindi ito mawawala. Resilient joy ito. At kaya nitong harapin ang mga hamon ng buhay at kahit mga hardships pa. Sapagkat ito ay nakaugat doon sa hindi mababagong pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. So, inutos ng ating Panginoong Jesucristo na mag-ibigan tayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig niya sa atin. Kaya ang pag-ibig nito ay selfless, hindi makasarili. This love is sacrificial and unconditional. Kaya binubuo nito yung essence ng Christian living. And it is the hallmark of a true follower of Christ. Now, sa ating panahon, sa modern context natin, loving one another is more important than ever. Ang kahulugan nito ay you are standing against division, hate,
and indifference. You are building communities of support, understanding, and compassion. My point is this: abiding in Jesus' love brings complete joy and fosters a community rooted in His life-changing love. Bilang ilustrasyon, no, sa mga medical field, meron daw na ilang mga hindi mabilang na pag-aaral doon sa impact ng love and support sa physical health. For example, may research na ginawa na pinapakita na yung mga pasyente na nakatanggap ng love and support mula sa kanilang mga family and friends ay mas madali silang gumagaling at nagkakaroon ng mas magandang resulta. Gayun din naman, may mga komunidad na nagpo-foster ng love and support at nag-lead ito sa improved mental and emotional well-being. Meron din yung story na ipinakita ang principle na ito na kung saan ang mga communities nagsama-sama sila during natural disasters. Kabakailan, nagkaroon ng hurricane, nagkaroon ng earthquake, ay yung mga magkakapit-bahay, they band together to help each other rebuild, demonstrating the power of love and community in times of crisis. So, bilang isang example natin, sa early Christian communities, ay itong nasa Acts 2:44 to 47. Ang sabi rito, and all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who are being saved. So, ang mga passages na nag-highlight ng unity and generosity doon sa early believers. They shared their resources willingly. Ini-ensure nila na wala sino man sa ang magkukulang. Ang tawag natin ito ay communal living at ito ay practical demonstration ng kanilang pananampalataya at pag-ibig sa bawat isa na sumasalamin sa katuruan ng ating Panginoong Hesus about caring for the less fortunate and living selflessly. Kaya ang mga verse na ito ay pinapakita yung daily practices ng mga early Christians. They gathered regularly for worship, fellowship, and breaking bread. Included dyan yung communal meals, no? At yung Lord's Supper. Kaya yung kanilang sincere and joyful hearts ay naka-attract ng marami doon sa kanilang komunidad, leading to continuous growth as more people join them. Kaya itong early church vibrant community life ay isang key factor doon sa paglago nito. Yung kanilang genuine love, yung kanilang joy, yung kanilang unity, ito ang nagpaging para maging attractive sila sa mga outsiders. Kaya ito yung nag-serve sa atin as a paalala na ang isang healthy church community ay dapat welcoming, supportive, and focused on living out the teaching of Jesus. Kaya nga, nasabi ni Dietrich Bonhoeffer, isang renowned theologian, sabi niya, the church is the church only when it exists for others, not dominating, but helping and serving. It must tell men of every calling what it means to live for Christ, to exist for others. Kaya makita mo, nare-replicate yung idea ng pananatili sa pag-ibig ng Panginoong Hesus ay nag-uuwi sa isang buhay na paglilingkod at pagbuo ng komunidad. And ang tanong natin ay ito, in what ways can you actively demonstrate Jesus' life-changing love in your daily interactions and relationships, especially to those who are difficult to love? Marami. Una, acts of kindness, no? Offer help to someone in need, whether it's a co-worker, neighbor, or even a stranger. Mga simple gesture na yan, kagaya ng pagtulong sa pagbuhat ng groceries, offering a ride,
or lending a listening ear, ay ito po yung mag-uwi ng significant impact. Forgiveness. Choose to forgive those who have wronged you. Pwede kang magpalampas. May mga tao ayaw magpalampas, pero bilang Kristiyano, magpapalampas tayo. Kahit na ito'y mahirap. Letting go of grudges and extending grace can restore and strengthen relationship. Encouragement. Gumamit tayo ng mga salita na makakapag-uplift at makapag-encourage sa mga iba. Compliment someone's efforts. Na huwag mong sarilinin yung magandang nakikita mo na ginagawa ng iba. Share positive affirmations and express appreciations for their contributions. Patience. Magpakita ka ng patience sa mga challenging situations at doon sa mga taong mahirap pakisamahan, ano? Tugon ka sa kanila ng calmness and understanding sa halip na frustration or galit. Hospitality. Invite someone over for a meal or coffee, especially those who may feel isolated. Okay, mga malulungkot. Creating a welcoming and inclusive environment reflects Christ's love. Listening. Take time to genuinely listen to others without judgment or interruptions. Mahilig tayo na pag sa isang grupo, gusto natin tayo lang ang nagkukwento. Pero it's about time na gawin natin mas makinig tayo kaysa tayo ang magkwento. And it's a virtue na pagpapakita ng ating pag-ibig sa kanila. So, show empathy and understanding by being present and attentive. Support. Take the time to offer emotional or practical support to those going through tough times. Ito man ay sa pamagitan ng prayer, o kaya tulong, mag-provide ka ng resources, kaya pwede kang mag-support, na? Bilang yan ay source of comfort and strength. Yung dumalok nung nakaraan, si Sis-Neng Macpas ay lagi sumasakit ang kanyang tiyan at yung kanyang amo nga ay pinayuhan siya, bago pa lang naman siya dyan, sa kanyang pinagtatrabuhan, pinayuhan siya na magpatingin sa doktor. So, pwede natin na mag-offer tayo ng support sa kanya. No? Respect. Volunteering. Yan, marami pa. And sharing the gospel. So, by incorporating these actions into your daily life, you can actively demonstrate Jesus' love and contribute to creating a loving and supportive community. And let me give you one example, one inspiring real-life example of a Filipino Christian demonstrating love and service. Ito po ay si Lloyda Lewis. Lloyda Nicolas Lewis. Isa po siyang prominent Christian leader at isang philanthropist na nakagawa ng significant contributions maging sa local community sa Pilipinas at sa global Christian community. Siya po ay involved sa various charitable activities, kagaya po ng pag-provide scholarship sa mga walang kakayahang mga estudyante, supporting medical missions, at advocating for social justice. Siya po ay nagtatrabaho bilang abogado para sa U.S. Immigration and Naturalization Service. Doon ay ina-advocate niya yung karapatan ng mga Filipino immigrants. And she has been a vocal supporter of various causes, maging doon sa fight against China's encroachment in the West Philippine Sea. Ang kanya pong dedication to serving others and spreading the love of Christ ay humipo po ng napakaraming mga tao at nagpapatuloy na mag-inspire sa mga iba upang gawin ang kanyang mga ginagawa. Kaya nag-iwan po ng legacy si Lloyda Lewis. Ito po ay kung paano ang pananampalataya at dedication and hard work ay mag-uwi sa isang significant achievements and positive change. Ang kanyang kwento ay nag-inspire sa mga iba upang i-pursue din nila yung kanilang mga pangarap, mag-serve sa kanilang communities, at isa pamuhay ang kanilang pananampalataya sa meaningful na kaparaanan. So, in reflecting on the profound message of John 15:9-12, tayo po ay pinapaalalahanan ng isang nakapagpapabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoon Kristo kung ito ay nananatili sa atin. So, ang pag-ibig na ito nagdadala ng kumpletong katuwaan at
lumilikha ng isang community na nakaugat sa isang life-changing love. As we explore the three key aspects of this passage, abiding in Jesus' love, experiencing complete joy, and loving one another, ay makikita po natin kung paano mga prinsipyo ito ay maisa sa pamuhay sa pamagitan ng mga early Christians at paano ito ay nagpapatuloy at mahalaga pa rin sa ating panahon ngayon. So, by remaining connected to Jesus and following His teachings, we can experience a deep, abiding joy that transcends our circumstances. Ano man yung kinakaharap mo ngayon. Kaya itong joy na ito, hindi ito mawawala sapagkat ito'y nakauga sa hindi nagbabago pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Karagdagan pa rito, ang pag-ibig na ito ay nagtutulak sa atin na extend ito. Abutin natin ang mga iba. Sa gayon, tayo gumagawa ng isang community na mapagsuporta sa mga iba, nagbibigay ng encouragement at compassion. And as we consider the practical applications ng mga principles na ito, naway mahamon tayo na aktibo tayong i-demonstrate ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa ating daily interactions at sa ating mga pagkipagrelasyon. Whether it's through acts of kindness, forgiveness, encouragement, or support, we have the opportunity na maging sisidlan ng kanyang pag-ibig sa isang mundo na talaga namang lubhang nangangailangan dito. May we be inspired by the example of faith and love throughout history, such as the early Christian community and individuals like Lloyda Lewis na nagpakita ng kapangyarihan ng pagsapamuhay ng mga turo ng ating Panginoong Hesus. Let us strive to create communities where His life-changing love is evident, drawing others to Him and glorifying His name. Tayo po tumayo at tayo ay manalangin. Tayo sandalin mo ko. Ama namin, nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo na may mga pusong punong-puno ng pasalamat. Nagpapasalamat sa mensaheng amin pong natanggap ngayon. Habang inaalala po namin ang iyong walang hanggang pag-ibig, pinapalahanan po kami ng panawagang manatili sa pag-ibig ng Panginoong Hesus, maranasan ang kanyang kumpletong kagalakan at may palaganap ang pag-ibig na iyon sa aming kapwa. Panginoon, tulungan mo po kami manatiling konektado sa iyo, hanapin ang iyong presensya sa araw-araw at sumunod po sa iyong mga aral ng may katapatan at pananampalataya. Punuan mo po kami ang aming mga puso ng kagalakang nagmumula sa pagkakilala po sa iyo. Isang kagalakan lang pa sa aming mga sitwasyon at nagdudulot ng kapayapaan. Bigyan mo po kami ng kakayahang mahalin ang isa't isa gaya ng iyong pagmamahal sa amin. Naway maging kami lalagyan ng iyong pagbagong buhay na pag-ibig, nagpapakita ng kabaitan at pakikiramay at pagpapatawad sa lahat ng aming nakakasalamuha. Patagin niyo po ang aming komunidad at hayaang mabingning ang inyong pag-ibig sa pamagitan ng aming magawa at salita. Habang kami po ay aalis sa lugar na ito, nawa po ang iyong Espiritu ang gumabay at magbigay inspirasyon sa amin na isabuhay ang mga prinsipyong aming natutunan. Pagpalain po ang bawat isa rito at hayaan niyo po ang iyong pag-ibig ay maging liwanag ng pag-asa at pagbabago sa aming buhay at sa mundo. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, aming dalangin. Amen.